Sigurado ako na matatakam kayo dito sa suman na aking ginawa. Ayan, tingin pa lang ay napakasarap na. Welcome po sa aking kusina, Ate Nor's Kitchen. First ay gagawa muna ako ng latik. Ayan, nasunog na yung kawali ko. 1/4 kilo lang tong ginawa ko, yung nabibiling kakanggata sa palengke na naka-plastic na. At fresh na fresh din itong nabili kong kamuting kahoy. 1.5 kilo ito. Hinati-hati ko na sa 4 or sa 3 para mas mabilis kong mabalatan. Okay, babalatan ko munang lahat ng ito at saka ko hugasang mabuti. Then pagkatapos kong hugasan ay gagadgarin ko na to gamit itong aking pinakapinong gadgaran. So iba-ibang size kasi yung aking gadgaran. Meron dun sa likod na pinaka magaspang yung texture. Tapos yung isang side ay pwede sa pag-slice ng potato, carrots. Kaya gustong gusto ko itong gadgaran ko na to napaka-useful. Pagkatapos kong gadgarin ay isasama ko na itong aking 1.5 cup ng brown sugar at saka 1 cup ng kinayod na nyog. At saka ko lang to hahaluin mabuti. So kamay na yung gagamitin ko para mas mapabilis. At para mas pasarap din pa yung aking suman ay maglalagay ako ng 4 na kutsarang milk powder kahit anong brand. At saka 1/2 cup grated cheese. Kahit anong brand or klase ng cheese ay pwede. At saka natin haluin mabuti. Na-imagine nyo na ba kung gaano kasarap ang kalalabasan nito? Yes, napakasarap po niyan. Lalo kung lulutuin mo ay para sa pamilya mo or kahit na pambenta. Siguradong magugustuhan ng mga customer mo yan. Okay, gagamit tayo ng daon ng saging. Hinati-hati ko na yan. Lilinisin ko munang mabuti yan bago ko itapat dito sa apoy. Padadaanin lang natin yan sa apoy hanggang sa malanta para hindi magkapunit-punit habang binabalot natin yung ating suman at saka mas madaling i-fold. Papahiran ko muna ng langis ng nyog itong aking dahon kasi masarap din yung langis ng nyog doon sa ating suman para hindi rin masyadong dumikit yung ating suman pagka naluto. Depende na sa inyo kung gaano karami or kaunti yung mixture na ilalagay nyo. Para sa akin yung 3 kutsara ay okay na. Katamtaman na lang yung laki nito. Yan, bibilog-bilugin ko lang yan ng daon ng saging para gumanda yung forma ng ating suman. At para mas lalong sumarap ay lalagyan na natin ng latik dito sa ibabaw. Mas maraming latik ay mas masarap. Ayan, very special yung aking suman. Ang sarap nito sa almusal, merienda, pambaon ni Mrs., pambaon ni Mr., pambaon ng ating mga anak. Yan, iro-roll lang natin ng mahigpit yan. At saka natin ifo-fold yung magkabilang dulo para ma-sealed siya. Ayan, ganyan proseso din ang gagawin ko sa natitira hanggang sa maubos ko yung aking mixture. At pagkatapos niyan ay ilagay na natin dito sa steamer. Yan, kahit patong-patong okay lang yan. Nakagawa nga pala ako ng 12 pieces dito. At habang binabalot ko nga pala yan ay nagpakulo na ako ng tubig. So dapat kulong-kulo yung ating tubig para pag isinalang na natin itong ating suman ay tama ang ating cooking time. Steam lang natin ng 45 minutes sa medium heat. At pagkatapos ng 45 minutes ay patayin na natin yung apoy. Hanguin na natin at saka natin palamigin. Nag-try nga pala akong itali yung 2 piraso na magkasama kaya lang matrabaho kaya hindi ko na itinuloy. Ayan, kahit na medyo mainit-init pa ay itry na natin ito. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Napakadaming latik, kaya malasang malasa yung aking suman. Yan. Medyo mainit pa ito pero mas masarap ito kung palalamigin pa dahil mas kukunat pa yung suman. Wow. Perfect. Okay, kahit katanghalian ay, merienda namin ito kahit katanghalian ay magtitimpla ako ng kape para dito sa aking suman. Try na natin! Enjoy and thank you for watching!